mga hindi magandang nangyayari sa atin. Pero, karapat dapat pa rin magpasalamat kasi hindi malala, hindi sobrang lala. Malala man, hindi pa rin naman ganun sobrang kalala. We still believe in the goodness of God. Pinayagan man niya, it's for a purpose. Sabi nga ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na mararanasan tayo na hindi natin kaya. Lahat tayo may pagsubok, iba-iba. May pagsubok sa pira, may pagsubok sa trabaho, may pagsubok sa eskwelahan, may pagsubok sa tahanan, may pagsubok sa trabaho. Ang dami, iba-ibang hugis, iba-ibang kulay. Pero ang pangako ng Diyos, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! At habang tayo po ay nakatayo, manatili po tayong nakatayo sa pagbabasa ng ating pong mga talatang ating pag-aaralan. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Obadiah, chapter 1, mula 17, 18, and then 21. Let's all together read. Ready, go! But on Mount Zion will be deliverance. It will be holy, and the house of Jacob will possess its inheritance. A fire set it on fire and consume it. There will be Esau. The Lord has spoken. Deliverers will go up on Mount Zion to govern the mountains of Esau. And the kingdom will be the Lord's. And the Lord has blessed the reading of His word. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kamayan po natin ang ating... Amen. Praise the Lord. At presensya ng Panginoon. God is good. And all the time, ayan, welcome po sa Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. Isa lamang po ito sa libo-libong gawain ng Jael Church all over the Philippines and all over the world. At ito pong Jesus is Lord Church ay nasa 46 na taon na. Kaya sa October 12, isi-celebrate po natin ang ating 46th anniversary sa Quirino Rizal Park sa Luneta. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At kayo po lahat na nandito, pati po sa mga nanonood sa ating FB page, sa Jael San Marcelino FB page, magandang araw po sa inyong lahat. And we welcome you all in our second service. Tatlo po kasi ang services natin dito, isa pong 7:30 ng umaga, ngayon po yung 10:30 at mamaya meron pa po tayong 2:00. At ito po ay ginagawa natin kada linggo, dito po tayo sa 1832 San Marcelino Street, Malate, Manila. Kaya yung mga karatig lugar, andyan lang kayo, isang sakay lang. Come and join us every Sunday. Dahil po ang araw ng linggo ay araw ng Panginoon. Amen po? Isa yan sa 10 utos, no? Huwag kalimutan ang araw ng pagsamba. At sa Pilipinas, linggo yon. Kaya every Sunday is a day with the Lord. And this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen po? Malakas na palakpak sa Panginoon. So, ang dami pong mga bagong mukha ngayon at maraming salamat sa inyo pong pagtugon sa aming pong paanyaya at ang aming pong panalangin, hindi ito ang una't huli, kundi simula ng ating lingguhang pagsasama-sama. At ito po ang Jesus is Lord Church, multi-ministry. Ito po ay non-sectarian, full gospel Christian ministry. Tayo po ay non-sectarian. Wala po tayong pinipiling anumang relihiyon, itinataas na anumang relihiyon. Everybody po is welcome dahil hindi po tayo nandito para magdebate ng relihiyon. Bagkos, tayo po ay non-sectarian, basta gustong pumunta at makarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, anumang estado, anumang edad, anumang kasarian, welcome po tayo. Basta makikinig po. Amen po? At tayo rin po ay full gospel. Bakit? Kasi ang atin pong textbook ay ang Bible. At ang pangangaral natin dito ay
walang labis at walang kulang. Bakit? Sabi po ng aklat ng pahayag, pag nangaral ka ng salita ng Diyos, tapos nagbawas ka, di mo tinuro yung lahat, at o kaya ikay nagbawas, nagdagdag ka at nagbawas, na may parusa. Ayaw natin yon. Amen po? Kaya, we make sure. Kaya nga po, we encourage everyone to have your own Bible. Kasi, para kayo rin makapag-aral at masabi mo, tama nga yung tinuturo dun. Kasi yun din yung nakasulat sa Bible. Kasi wala po tayong tinatago. Full gospel po tayo. And this is a Christian ministry. Tayong lahat ay hindi lamang Kristiyano sa nguso, kundi sa puso at sa buhay. Amen po? We believe, kagaya ng salitang Christian, pag inalis yung salitang Christ, anong natitira? I-A-N. We believe apart from Christ, I am nothing. We are nothing. Kaya po kailangan magkadikit para with Christ, we are Christian. Hindi man tayo perpekto, pero dahil nagpapatuloy tayo sa pag-aaral, pagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon, hinuhubog niya tayo para maging katulad ni Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. And every Sunday po, walang mintis. Kahit umulan, kahit ano namang mangyari, meron tayong gawain dahil ito ay para sa Panginoon. At ngayong pong buwan, kauna-unahang linggo, sa buwan ng Agosto, na iba na naman po yung ating monthly theme. So last month, we talked about a call to soul winning. Ngayon naman, ang atin pong tema ngayong buwan ng Agosto is Revival, a call to possess the land. At ito po yung ating aaralin ngayon, at ang kinuha ko nga po ay itong kwento or ito pong sinulat ng Diyos sa aklat po ng Obadiah. Si Obadiah po ay isang propeta, at siya po ay kaiba sa lahat ng halos propeta kasi ang message niya ay hindi para sa Israel, kundi para sa, mostly, meron pa rin sa Israel, pero ang pinaka tinutumbok ng kanyang pangangaral ay para sa mga Edomites o mga lahi ni Iso. At ito nga yun po yung ating babasahin, no? Isa lang po ang chapter ng Obadiah. At meron lamang siyang 21 verses, kaya ang daling basahin ng aklat na ito. Pero napakaganda ng pangangaral ng Diyos. But on Mount Zion will be deliverance. It will be holy, and the house of Jacob will possess its inheritance. The house of Jacob will be a fire, and the house of Joseph a flame. The house of Esau will stubble, and they will set it on fire and consume it. There will be no survivors from the house of Esau. The Lord has spoken. And then deliverers will go up on Mount Zion to govern the mountains of Esau, and the kingdom will be the Lord's. At ito nga po yung ating topic. Simulan po natin as we tackle on a call to possess the land. Ano ba ibig sabihin ng possess? Sabi niyo nga po, possess. So, ang sabi ng dictionary, pag sabing to possess is to own, ariin, to have, to be the owner of, to have in possession. So, pag sinabing possess, hawak mo, sayo, para sayo. Ikaw yung may-ari. Pag sinabi ring possess is to take control, para iyong kontrolin. Ikaw yung manguna, ikaw yung gusto mo yung mangyari. No? And then to take over. Ikaw yung pumalit. Kung may nakapwesto doon, tatanggalin mo para ikaw na yung nakapwesto. So ito po yung possess. Kasi ang topic nga, di ba, possess the land. Pag sinabi namang land, everybody say land. So sa Bible, pag sinabing land, it holds a profound significance in the Bible. So hindi lang siya basta lupain, kundi it often symbolizes promise, inheritance, and blessing from God. Kapag sinabing possess the land, not necessarily yung lugar, no? Kundi possessing the land, ibig sabihin possessing the inheritance, the promise, the blessings from the Lord. At sa Old Testament, pag sinabi pong land, talagang ang tinutukoy is the promised land, the land of Canaan, the land flowing with milk and honey. Kaya pagka yun yung pinag-usapan, alam na ng mga Israelita. Pero hindi naman tayo mga Israelita. Pero bakit pa rin natin inaaral ang Bible? Hindi naman tayo Israelita, tayo mga Pilipino, mga Pilipina. Dahil po ang prinsipyo na nakapaloob sa salita ng Diyos, pagka ating sinunod,
kung may pagpapala sila pag sumusunod, kasi para naman talaga sa Israel ang initial na reason bakit may Bible. Pero pag tayo ay naniniwala sa Diyos ng Biblia, at alam naman natin na ang Diyos ng Biblia ay pareho rin ng ating kinikilalang Diyos, na yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, pero nabuhay na maguli. The same Jesus, the same God, ang ating binibigyan ng paggalang at pagkilala, kahit sa ating kapanahunan. Amen po? And if the God of the Bible ay sinusunod, may pagpapala. Gayon din po tayo. Pag sinusunod natin yung Diyos ng Bible at yung tinuturo ng salita ng Diyos, meron din pong kaakibat na pagpapala po sa atin. Kaya ang Bible, kahit po 1,000 taon na siyang nasulat, it remains to be the top bestseller of all the books in the world. Pagpapatunay lang na hindi ito ordinaryong libro. Ito ay ang salita ng Diyos na dapat inaaral, binabasa, sinasampalatayanan, at isinasapamuhay. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So ang topic po natin ngayon ay pinamagatan ko pong possess your inheritance. Sabihin nyo nga po yon. Yan. So punta tayo sa introduction. Obadiah is the shortest book in the Old Testament. Ang Bible po kasi, binubuo siya ng 66 na aklat. So, ang Bible ay book of books. Kasi isa lang to, pero sa loob niya ay 66 na mga aklat. At isa doon ang Obadiah. And Obadiah is the shortest book of the Old Testament. May mas maikli pa sa New Testament. So, ito pong Obadiah contains God's message of judgment. Nagpaparusa po ba ang Diyos? Opo. Gayon din naman, ang Diyos ay nagagantimpala at nagpapala. Anong gusto nyo? Parusa, pagpapala? Kaya makinig tayo para alam natin yung utos. Para hindi natin masuway at dahil susundin natin, may blessing. So sa Book of Obadiah, 21 verses lang siya. Pero punong-puno ng mensahe, pagpaparusa sa mga lahi ni Esau at pagpapala, pangako sa lahi ni Jacob. So sino ba itong Jacob at si Esau? So short history. So si Jacob at si Esau ay kambal. Pareho po silang anak ni Isaac na anak ni Abraham. So si Abraham, apo niya, si Jacob at saka si Esau. So kambal po ito. At dumami ang kanilang lahi, ang tawag sa lahi po ni Jacob ay mga Israelita. Israelites. Ang lahi naman po ni Esau, tinawag na Edomites. Kasi parehong Esau at Edom, ibig sabihin mapula or mabalahibo. Kaya po ang lahi po ni Esau, tinawag na mga Edomites. So lumipas ang pagkahaba-habang panahon, ito pong Israel, ang Jerusalem particularly, at lahi ni Judah, one of the 12 tribes comprising Israel, ay sinakop ng Babylon. So sobrang pananakop po yon, pinayagan ng Diyos kasi sobrang tindi ng kasalanan ng Israel. So kahit mahal ng Diyos ang Israel, kanya pong pinaparusahan para matuwid. Ang tawag ay pagdidisiplina. Parang mga magulang. Tinuturo po sa Bible na okay na disiplinahin ang anak. Meron nga verse sa Proverbs spare the rod, spoil the child. Tapos meron pang verse na train up a child in the way that he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So tinuturo po sa Biblia na ang mga magulang may karapatang magdisiplina sa anak. Kung paano ang Diyos, dinidisiplina niya ang kanyang mga nilikha. Kaya may problema Kaya may mga challenges. But these disciplines were not to destroy us. Kung tama yung tugon natin sa mga pagsubok, inaayos nito ang ating pananaw sa buhay, ang ating pag-uugali, pati yung ating pagkatao. Amen po ba? Sabi nga, problems or challenges can make you bitter or better. Depende sa ating response. Pero kaya may disiplina kasi may dapat na itama po sa atin. Bakit? Wala po sa ating perpekto.
At ang Diyos ang may kapangyarihan at karapatang tayo ay hubugin, lalo na't nagpapasakop po tayo sa Kanya. So what happened? Nung panahon po na itong mga Babylonia, mga sadistic na tao po ito eh. Talagang grabe yung ginawa nilang pag-conquer sa Jerusalem. Pinatay nila yung maraming tao, yung mga nanay, nabuntis, winawakwak yung tiyan, yung mga bata, talagang pinapatay. Matindi. Pinayagan ng Diyos kasi nga sobrang taas ng kasalanan. Para nga yung tao matakot sa Diyos. Kasi totoong mabait ang Diyos. Amen po? Pero totoo rin pong nagpaparusa siya sa mga matitigas ang ulo. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang di matigas ulo ko. Malambot yan, malambot. Amen po? So what happened? So grabe po yung devastation ng land of Jerusalem nung pong kinongkor sila ng Babylon. Pero ang malala po doon na kinuwento sa Book of Obadiah, di ba magkapatid yon si Esau at saka si Jacob? Magkapatid ang Edomites at mga Israelita. Pero, noong mga panahon na kinukubkob at sinasakop ng Babylon ang Israel, etong mga Edomita, imbes na tulungan sila, pagtanggol sila ay hindi. Mababasa natin yung ano ang ginawa ng mga Edomites sa mga Israelita nung time na under disciplinary action ang Israel. Sabi po ng verse 3, "The pride of your heart has deceived you, you who live in the clefts of the rock and make your home on the heights. You who say to yourself, who can bring me down to the ground?" So habang pinaparusahan ng mga Babylonia ang mga Israelita, etong si Edomites ay nagyayabang at nagmamalaki. Di ba may mga taong ganon yan? Buti nga sa'yo, kasalanan mo yan. Bad po pala yun. Wag daw po tayong ganon. Pag kahit kaaway mo, no, nakikita mong nagdurusa, wag mo silang pukutyain. Dahil baka ikaw ang balingan ng Lord. Amen po? Sabi ng Bible, makidalamhati sa nagdadalamhati. Makiiyak sa mga may problema at kabigatan. Be burden bearers. Amen po? So yun ang isang pagkakamali ng mga Edomites. Instead na tulungan nila, makidalamhati, makiisa sa mga Israelita, nagmamalakit, nagmamayabang. Yung ginagawa sa inyo, hindi mangyayari sa amin. Mataas ang aming lugar. Kami ay made of pader. Mataas yung aming lugar. Sabi niya, we are in the clefts of the rocks. Walang pwedeng makapagpababa sa amin. So there was pride and arrogance. Ano pa? Meron din po silang indifference. Kamag-anak to kapatid, di ba? Pero imbes na tulungan, they were indifferent. Paano? Sabi ng 11, on the day you stood aloof, while strangers carried off his wealth. Nakikita ng mga Edomites kung paanong kinakamkam ng mga Babylonia yung kayamanan ng mga Israelita. Pero imbes na tumulong, andun lang siya nakamasid, tagatanawan, tagatayuman. Tumatayo lang, walang pakialam, indifferent, uncaring, may apathy sila, wala silang pakiramdam. Ano pa? And foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem. You were like one of them. Ibig sabihin, kahit sila nakisamsam ng kayamanan ng Israel. Nakikita niyo picture? Hindi na nga sila tumutulong, hindi na nga sila nakikisimpatya. Aba, nakiloot din sila. Yung mga Babylonia, siguro may mga natira pa, sila yung kumamkam ng mga kayamanan ng kanilang kapwa, kababayan o kapatid. Amen po? Kaya grabe yung kanilang, nakita ito ng Panginoon. Kaya Obadiah was written to expose etong kamalian ng mga Edomite, syempre para din natin gayahin. Amen po ba? Kung may gumagawa ng masama sa ating kapwa, huwag kang makiisa. Huwag ka nang sumali pa. Amen po? Dahil nakikita tayo ng Diyos.
At ang pinakamalala, treachery. Sabi ng verse 12, you should not look down on your brother in the day of his misfortune. Kahamak-hamak na nga, tatadyakan mo pa. Bawal yon. Nakikita yun ng Lord. God is the God of justice. Ayaw niya nung ganong mga ugali. Nakalugmok na nga yung kapatid mo, tatadyakan mo pa. Ayaw yun ng Lord. Nor rejoice over the people of Judah in the day of their destruction. Nakisaya, pumalakpak ang mga Edomites nung napaparusa ng Israel. Hindi daw po talagang maganda yon na nakikita ng Diyos, no? Ano pa? Nor boast so much in the day of their trouble. Nagmamalaki ang mga Edomites, samantalang yung kanyang kapatid ay pinaparusahan. Ano pa po? You should not march through the gates of my people in the day of their disaster, nor look down on them in their calamity in the day of their disaster, nor seize their wealth in the day of their disaster. Sabi pa po ng 14, you should not wait at the crossroads. Nakaabang sila sa mga lugar na pwedeng doon dumaan ang mga umieskapong Israelita. Alam niyo yon, dumating yung mga Babylon, so syempre watak-watak yung mga tao, may mga tumatakbo, lumalayo. Etong mga Edomites, nakabantay sila sa pwedeng pagtaguan ng mga Israelita. Ano pa? You should not wait at the crossroads to cut down their fugitives, nor hand over their survivors in the day of their trouble. Ibig sabihin, imbes na itago nila yung mga Israelitang nagtatago, sila pa yung nagsusumbong. Eto, may nagtatago! Anong pakiramdam nyo? So tayo nga naiinis, no? How much more si God? Kaya dito sa book of Obadiah, sinabi ng Panginoon, nakita ko itong lahat. At alam nyo, meron pang nakakatakot, no? Sabi ng verse 15, ito yung bahagi ng statement ng judgment of God. The day of the Lord is near to all nations. As you have done, it will be done to you. Your deeds will return to your own heads. Kaya po nakakatakot pagka nabubuhay tayong walang takot sa Diyos, walang malasakit sa kapwa. Tama naman po yung sabi ng Bible walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang. We are here to extend help to whoever we can reach out. Hindi natin kayang tulungan ang lahat. But it doesn't mean, dahil di mo kayang tulungan ang lahat, wag mo nang tulungan. Tulungan mo yung kaya mong matulungan, kahit sa maliliit na kaparaanan. Kasi nakikita yan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon pa man, merong mang judgment sa mga dapat i-judge, meron din namang pangako. At kinuha ko po yung amplified ng Obadiah 1:17. Sabi diyan, but on Mount Zion in Jerusalem, kung may parusa sa mga Edomites, meron namang pagpapala sa mga Israelita. Kahit pa nakaranas sila ng ganong uri ng disiplina. Talagang habang may buhay, may pag-asa. Meron mang pagkabigat-bigat na naranasan tayo sa ating buhay, pwede pa rin makabangon. Andyan ang kamay ng Lord. Abutin mo lang. Amen po? And God has the power to restore everything that was taken away from us. Kaya niyang ibalik lahat ng nawala sa atin. Basta ba, nasa kanyang ating kumpiyansa, ang ating pananampalataya at pagtitiwala. Amen po. Kagaya nito, God was speaking about deliverance. Alam niyo po ba na nung kinupkop ng Babylonia ang Israel, ang Judah particularly, inilipat sila from Jerusalem to Babylon. At ang sabi ni Prophet Jeremiah, titira kayo sa Babylon, sa ibang bansa, for 70 years. Pero huwag kayo mag-alala, pangako ng Panginoon, ibabalik ko ulit kayo sa Jerusalem. Actually, nagkaroon nga po ito ng kaganapan. Pero sa Book of Obadiah, hindi pa nangyayari yung restoration. Pero ipinangako na ng Panginoon. At dahil ang Diyos ang nangako, hindi ito kailanman mapapako. Dahil pag ang Diyos ang nangako, tutuparin niya. Amen po? What He said He will do,
what He promised, He will fulfill. So ito yung pangako ng Diyos. On Mount Zion, kasi po ang Mount Zion, yun po ay bundok na andun po ang Jerusalem. So Mount Zion or Jerusalem, they are one and the same thing. So sa Mount of Zion at sa Jerusalem, there will be deliverance. May pagpapalaya for those who escape. Kasi nga po, dadalin sila sa Babylonia, pinayagan ng Diyos, and the instruction, you remain there. Alam nyo bang may mga ayaw? Lahat ng umayaw at hindi sumunod sa Lord at hindi nagpunta sa Babylon, napahamak, namatay. Pero yung mga sumunod at nasa Babylonia, sila po yung nakatakas. They escape death. They escape further punishment kasi they obeyed the word of Prophet Jeremiah. Ano pa? And it shall be holy. Sabi niyo po, holy. Ibig sabihin, puro. Dumating kasi yung time na iba-iba yung nakatira sa Jerusalem kasi nga lahat ng mga Israelita halos napunta sa Babylon. Naiwan doon yung poorest of the poor at nagpatira ang Babylon ng iba't ibang lahi. Pero pangako ng Panginoon, mananatiling banal pa rin ang Jerusalem. Ibig sabihin, pure na puro mga Israelita ang titira doon. Amen po? Ngayon, hindi pa may iba pang nakatira sa Jerusalem Pero for definitely magkakaroon ito ng katuparan. No pagan will defile it, and the house of Jacob shall possess their former possessions. Mababalik sa kanila yung Jerusalem. At nangyari yon nung 1940s, no, hanggang ngayon may diaspora, pinapabalik ng Lord ang mga Israelita back to Israel, back to Jerusalem. Kahit anong gawing paghihinto, pagpigil ng kaaway, matutupad ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Ipinangako na niya ito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Sa atin din, may mga ipinangako ng Panginoon. Pag nagbasa po tayo ng Bible, no, ang daming pangako ng Panginoon sa atin. Sabi po ng 3 John 2, my beloved, mahal tayo ng Lord Tawag sa atin, beloved. My beloved, I wish above all things that you prosper. Be in good health, even as your soul prospers. So, may mga hindi pa yun nangyayari, di ba? Merong may sakit. Merong hindi nagpa-prosper kasi may kahirapan, may problema. Pero may pangako ang Diyos. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay maging maayos ang iyong buhay. Kung patuloy ka lang hahawak, mananangan sa kanyang mga pangako. Inheritance are the promises, the blessings of the Lord na sinabi na niyang ibibigay niya sa atin. At dapat hindi natin ito kontrahen, hindi natin pagdudahan, bagkos sampalatayanan at pagsumikapan na gawin natin yung bahagi natin because definitely the Lord will do His part. So, sino rito gusto niyang maposes yung kanyang inheritance? Ayan. So, meron akong ibibigay na 4 na kapamaraanan. Yung salitang possess kasi, ang daming S. Kaya, kinuha ko lang isang S, isang E, isang O, at saka isang letter P. Ang anong spelling nun? Pose. Okay po, at doon iikot yung atin pong pag-aaral patungkol sa paano nga ba natin maaangkin yung mga pinangako ng Diyos. Mabuti po ang Diyos. Amen? Diba yung binanggit natin kanina, God is good and all the time. Yan, ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng panahon. Nasunugan kami, Pastora, mabuti ang Diyos. Opo. Kasi, kahit nasunugan kayo, tulad namin noon, ng 1991, nasunugan kami. Sunog ang bahay namin. Pero salamat, kahit nasunog yung bahay namin, nag-provide ang Lord ng aming pansamantalang matitirahan. At buo ang aming pamilya. Nasunog yung bahay, pero yung mga gamit naming mahalaga, nasalba. Nasunog yung bahay namin, buti na lang nandun yung ate ko. Andun yung nanay ko. May katuwang yung nanay ko habang nag-i-impake. Nasunugan kami, pero buti na lang may mga kapatiran nagpunta sa bahay. Sila yung naglatag ng kumot at doon pinaglalagay ultimong toothpaste, toothbrush, lotion, naligtas. Oo, may mga hindi magandang nangyayari sa atin. Pero,
Karapat-dapat pa rin magpasalamat kasi hindi malala, hindi sobrang lala. Malala man, hindi pa rin naman ganun sobrang kalala. Amen po ba? We still believe in the goodness of God. Pinayagan man niya, it's for a purpose. Sabi nga ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na mararanasan tayo na hindi natin kaya. Sabi mo sa katabi mo, sabi ng Diyos, kaya mo yan. Sinong walang pagsubok, taas ang kamay. Sinong may pagsubok, taas ang kamay. Lahat tayo may pagsubok. Iba-iba. May pagsubok sa pira. Marami yon. May pagsubok sa trabaho. May pagsubok sa eskwelahan. May pagsubok sa tahanan. May pagsubok sa trabaho. Ang dami. Iba-iba. Iba-ibang hugis. Iba-ibang kulay. Pero ang pangako ng Diyos, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Kala mo lang hindi. Pero kaya mo yan. Andyan si Lord. Amen? Tapat ang Diyos. We can bank on, we can hold on to the truth. We have a faithful God. Kahit hindi tayo tapat, siya tapat. At dahil sa kanyang katapatan, hindi kanya iiwan. Kahit may pagsubok ka, andyan siya para sa'yo. Hindi siya yung kaaway mo, siya yung kakampi mo. Amen po ba? At kadalasan, kaya may pagsubok para mapaalalahanan ka, anak, di ka na nagpe-pray. Anak, ala ka ng time sa akin. Kaya minsan pinapayagan yung pagsubok para, ay, oo nga pala, kailangan kita, Panginoon. Huwag mo akong iiwan. At si Lord, hindi naman talaga siya nang iiwan. Eh bakit ganun, Pastora? Feeling ko malayo siya. Ay, si Lord hindi lumalayo. Baka ikaw. Pero pag lumayo ka, lapit ka lang. Andyan si Lord, nag-iintay sa iyong pagbabalik. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Ang daming pangako ng Panginoon at lahat ito'y mabubuti. Pagkat mabuti siyang Diyos. May verse sa Bible, God will not withhold. God will not withhold any good thing to those who fear Him. May takot ka sa Diyos? Walang mabuting bagay na ipagkakait siya sa iyo. Sa sobrang buti nga ng Lord, kahit hindi mo hinihingi, ibibigay niya. Pag alam niyang kailangan mo. Magugulat ka na lang, Lord, paano mo nalaman? Siyempre, alam ng Lord lahat. At para ipakita sa'yo, siya lang, kaya mo na. Amen po? Kaya tayong buhatin ng Panginoon. Alagaan, arugain. Palakpakan nga po natin ang Lord. So how are we to possess our inheritance? Number 1, letter P, pray. Sabi niyo po, pray. Sabi mo sa katabi mo, manalangin ka kasi. May mga tao kasi, ba't pa magpipray? Alam naman ng Lord yung kailangan ko. Totoo. Sabi nga ng Psalm 139, before a word is on our tongue, He knows it completely, truly. Di ka pa nagpipray, alam na ng Lord yung pagpipray mo. Eh, huwag na magpray. Bakit kailangan magpray? Kasi may relasyon ka sa Kanya. Meron bang magkasintahan, mag-asawa, na hindi nag-usap? May problema yon pag ganun. May magkapatid, no? Nagkakasalubungan sa bahay, hindi nag-uusap. Pwede ba yon? Pwede. Kasi ganun din tayo minsan eh. Andyan si Lord, di kinakausap. Dinidedma lang. Pagising, bangon kagad, kain kagad, alis kagad. Di man lang nagsabi, good morning, Lord. Thank you for another day. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. We can pray kahit hindi tayo hihingi. Kasi naiya ako, Pastora, lagi na lang akong humingi. Huwag ka na maiya. Kailangan naman natin yun. Alam niyo si Lord, gustong-gusto niyang nananalangin tayo sa Kanya. Ikaw lang yung ayaw eh. Pero siya, hindi niya sinasabi, ikaw na naman. Tawag pa lang kanina. Hindi ganun si Lord. Pagka narinig niya na tumatawag tayo sa Kanya, all eyes, all ears siya. May verse pa nga sa Psalms He will incline His ears. Ilalapit niya pa yung tenga niya. Ano yun, Pas? Nabibingi si Lord? Of course not. Para maramdaman mong ganun Kanya kamahal. Di ba yung mga magkasintahan, lalapit mag-usap? Di ba? Sinong relate dyan? Ang lapad-lapad nung upuan sa jeep, nagsisiksikan. Kasi gusto natin ng intimacy. Ganon din si Lord.
Gusto niyang intimate ka sa Kanya. Ino-open mo whatever is in your heart. Prayer is not just about asking. Prayer is telling God something. Lord, ito yung nararamdaman ko. Ito yung plano ko. Anything na gusto mong sabihin sa Panginoon, that is praying. That is talking to God. At gusto yon ni Lord. Lalo na pag may kailangan ka. Amen po ba? Sabi po, meron isang karakter sa Bible, ang pangalan niya si Jabez. So, ang pangalang Jabez, sa Bible kasi, kung ano yung pangalan mo, yun ka. Yung nanay niya, palibasa nahihirapan sa panganganak. Ibinuntun niya yung kanyang sakit at hirap sa anak niya, pangalan mo Jabez. Kasi ibig sabihin ng Jabez, pain, suffering. Kaya huwag niya ipangalang Jabez no? Pero itong si Jabez, oo, nagsimula siyang nabubuhay na ang saklap ng kanyang buhay. Pero mo tatawagan siya ng mga kalaro niya, halika kasakitan, halika kapaitan, halika pait. Diba? Parang di ka ba maririndi nun? Hanggang sa nung siya'y nagkaisip na, sabi ng 1 Chronicles 4:10, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request. Pwede pala yun. Lord, wag mo akong bigyan ng pagsubok na sobrang bigat. Pwede pala yun. Wag mo pong hayaan, Lord, ako'y matukso. Pwede pala yun. Ipag-pray lang natin. Sabi po ng Book of James, you receive not because you ask not. Hindi ka tumatanggap kasi hindi ka humingi. Iniisip mo, alam na yan ng Lord. Totoo, alam na niya. Pero wag ka. Sa Bible, may bulag. Ang pangalan niya, Bartimeo. Sabi ni Jesus, dalhin niyo si Bartimeo sa akin. Bulag, literal, obvious na bulag. Pagharap niya kay Jesus. Sabi ni Jesus, what do you want me do for you? Di ba obvious? Di ba? Bakit gusto pa rin ni Lord na malaman? Kung pilosopo lang si Bartimeo, kailangan ba i-memorize yan? Pero hindi Ang sarap na marinig ng Lord. Salita mo, tinig mo, kung ano yung nasa puso mo. Sabi ni Bartimaeus, Lord, that I may see. Lord, na ako'y makakita muli. Sabi ni Jesus, it is done. It is done. You will receive according to what you believe. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Jesus sa John chapter 14, in that day, you can ask me anything. And you can use my name. Whatever you ask in my name, I will do it to you so that your joy may be full. Ano bang ikakasaya mo? Ako kay Lord Talaga lang Alam nyo, pwede tayo mag-pray. Ang sagot ng Lord will not always be yes. Kasi mamaya kapritsyo lang yan. Baka mamaya magiging mayabang palalo kapag binigay niya. Pero mag-pray ka pa rin. Hindi man niya ibigay yung ibigay mo, hinihingi mo, alam niya yung dapat na para sa. And we can always trust the goodness of His heart. Amen po ba? Basta manalangin ka. Yung pangarap mo, sabihin mo sa Panginoon, chika kayo, usap kayo, Lord, di ka usap tayo. Bigyan mo siya ng upuan. Alam mo, di ba may mga ganon? O siya, mabigat problema niya Hindi niya alam, kanisa sabihin. Nakakita siya ng upuan. Tapos, ang ginawa niya, nilapit niya yung upuan. Upo siya sa isa. Nilapit niya. Lord, usap tayo. Upo ka dyan. Palagay niyo si Lord, anong gagawin? Uupo siya. Paparamdam niya sa'yo, kailangan ako ng anak ko, go. Ano yun, anak? Di mo man marinig, pero mararamdaman mo, His presence is there. And then, pour out your heart, Lord, ang pikat-pikat na ng nararanasan. Sabihin mo, nakikinig ang Lord. Bakit? Siya po ang may imbensyon. Siya po ang naglikha ng prayer. Siya yung nag-imbento nun. Ang daming verse sa Bible, call to me, come to me.
Siya po yung nagsabi nun. Kaya kung lumalapit tayo sa Kanya, Lord, sabi mo lapit ako. Ito, lalapit ako, Lord. Amen po ba? So, hindi tayo istorbo sa God. Gusto niya yon. At ang daming gustong ibigay sa'yo ng Lord. Hindi niya mabigay-bigay. Ayaw mo lumapit didiri ka ba? Tayo kaya yung madumi. Pero kaya tayong yakapin ng Lord. Dahil mahal niya tayo. Galit siya sa kasalanan natin, pero mahal niya tayo. Kaya lapit lang tayo, umamin muna ng kasalanan. Lord, naiya akong lumapit sa iyo kasi makasalanan ako, pero wala akong ibang lalapitan. Kaya Lord, lapit pa rin ako. Napapangiti mo si Lord. Kasi at least umaamin ka. May mga tao kasi, ayaw ko lumapit. Di naman ako ganun makasalanan. Alam niyo ba may mga ganon? Pero ang gusto ng Lord, mga mapagpakumbaba. Na umaamin, Lord, kung wala ka, wala akong magagawa. So for us to possess our inheritance, keep on praying. Pray ng pray ng pray. At alam niyo po, kakapray nyo ng kakapray, pinapalitan ng Lord yung laman ng puso. Kung yung prayer nyo para magbida-bida, maging mayabang at palalo, pag lagi kang nagpe-pray, unti-unti binabago ng Lord yung iyong puso. Kasi yun yung kanyang pangako. 'Di ba? Kung sino yung lagi mong kausap, nakakamukha mo. So kung lagi kang nagpe-pray, banalang Diyos, makasalanan ka, mas makapangyarihan yung dugo ng Lord. Amen ba? Matutuwid tayo, maayos tayo. Mahahawaan niya tayo. Hindi natin pwedeng hawaan ng Diyos. Amen po? Hindi siya magiging makasalanan. Pero pag tayo lumalapit sa Diyos, tayo yung kanyang binabago. Hinuhubog ayon sa kanyang kalooban. Para handa kang matanggap kung ano man yung nais ibigay ng Diyos. Mula nung nanalangin si Jabez, hindi na siya tampulan ng pag-aalipusta. Dahil may pinatunayan ang Diyos sa kanya. Ang panalangin niya, Lord, pagpalain mo ako, pinagpala siya. Ang panalangin niya, Lord, palakihin mo ang aking lupain. Pinalawak ng Lord. Sabi niya, Lord, yung kamay mo ipatong mo sa akin. Pinatong ng Lord. Lahat ng hiningi niya, Lord, wag mo kong hayaang masaktan at makasakit. Ginawa yun ng Panginoon kasi hiningi niya. Tayo, hingi. Okay lang yun, Pat? Oo, basta sa kanya ka humingi. Do not use any name, but the name of... Ayan, palakpakan po natin ng Panginoon. Pangalawa po, how to possess your inheritance one step forward. Sabi niyo nga po yun, wag kang aatras. Wag kang babalik sa dati na walang relasyon sa Lord. So one step forward. Bawal sumuko, bawal huminto, bawal tumigil at bumalik sa dati. Dapat forward. Sabi ng Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Bakit ba yung iba humihinto? Kasi nakaranas ng failure. Ayoko nang sumubok na nadala na ako. Pero alam nyo ba, may libro si John Maxwell, isang Christian author ng napakagagandang mga books. Meron siyang isang book, ang title, Failing Forward. Big sabihin, natalo siya, nagkamali siya, pero nagpatuloy siya. We will always commit mistakes kasi hindi tayo perfecto. Pero, yung dahil sa mistake mo, ayaw mo nang bumangon, gusto mo na lang nakalugmok sa isang tabi, wala kang mararating. Gamitin mo yung bawat pagkakamali na lesson learned. Ito daw si Thomas Edison ba yun? Yung fluorescent. Tama. Ilang beses siyang pumalpak bago siya nakagawa ng fluorescent lamp. Kung huminto siya, di wala tayong ganyang ilaw. Hindi siya huminto. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Dire-diretso lang. Palakpakan po natin si Lord. Let's have that positive attitude. Nagkamali. Sino bang hindi napahiya? Di ba? Sino bang hindi? Ako nga Nag-apply ako ng Canadian Embassy para pumuntang Canada.
Hindi ako nakapasa. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi ako nakapasa. Hu. So, hinayaan ko, di wag muna. Nung sabi, after 12 years, kung inisip ko, yung ko nga, mamaya masaktan na naman ako. Ang sakit kaya masaktan. Ang sakit umasa. Nakaka-relate? Ang sakit umasa. Pero pag di ka umaasa, walang mangyayari sa'yo. So, no, nakapasa na. 12 years after. Diba? Kung kumento ako, di ko yung narating. At ito pa, nakabalik ako last year. Walang So, huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Meron tayong Diyos Di ba habang may buhay may? Pag sumabla yung isa, try again. Try and try until you... wag die. Try until you succeed. Meron ka pang pray. Pagsamahin mo yun, nagpe-pray ka na, nagsusubok ka pa. Because God helps those who help themselves. Tama po? Basta makita ng Lord na hindi tayo sumusuko, hindi tayo bumibigay, at hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi nakafocus tayo sa Kanya. So, one step forward. Hindi naman kailangang mabilisan Hindi naman pabilisan ang journey ng life. Patatagan. Yung kahit natumba, di bangon ulit, di ba sabi, hindi naman binibilang ilang beses. Nadapa, ang dapat bilangin ilang beses. Bangon lang ng bangon. Sabi nga kung paanong bawat kinabukasan sisikat ang araw, may panibagong pag-asa sa bawat araw na binibigay ni Lord. Amen po? So, one step forward. Pangatlo, strong will. Sabi niyo po, strong will. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yung bang dapat, firm. Pag gusto, gawa ka ng gusto mo gawa ka ng paraan. Huwag kang lulupasay sa isang tabi at ngungoy-ngoy na parang inagawan ka ng lollipop. So have that strong will. Hindi, kaya ko to. Kasama ko si Lord. Hindi ako papayag, sabi ni Brother Eddie, no? When the enemy says no, that's the beginning of victory. Pag sinanay binangkawa, hindi pwede. Diyan magsisimula ang katagumpayan kung di ka hihinto. Strong will. Talagang gustuhin mo. Para pag gusto mo yung isang bagay, walang pwedeng kumontra sa'yo. Walang pwedeng pumigil. Walang pwedeng magpahinto sa inyo. Ano ba yung nakakapagpahinto sa atin? Minsan napapagod na. Tapos yun nga, parang wala namang nangyayari. Parang paikot-ikot lang. 'Di ba? Parang routinary na lang. Pero hindi. Alam natin isang araw, something will come up. Kasi we believe in God. We believe in His power, in His ability to do mighty works in our lives. We just need to keep our faith and trust in Him, looking unto Jesus, the author, the finisher, the perfecter of our faith. At maganda, pag gagawa tayo, itodo na natin. Huwag nang half-hearted. Huwag na yung konting lakas lang. Pagkagagawa tayo, itodo na natin. Todo na to. Amen po? Bahagi yan ng pagkakaroon ng strong will. Merong isang kwento, no? Meron daw isang architect. Tapos meron siyang amo. Itong amo daw ay kuripot. Kuripot. So, talagang sobrang kuripot daw nitong amo. Hanggang sa napundi na. Tama ba napundi? Oo. Parang nainis na itong architect. Baba magsweldo itong amo to. Susunod niyang paggawa na ako nito ng bahay. Gagawa na ako ng sarili kong diskarte. Ganon. Sabi na, tinawag siya, meron na naman akong property. Dito, ganyan. Gusto ko, gawa mo ko ng pagkaganda-gandang bahay. Yung ganitong floor, ganitong taas, ganitong itsura. Ito yung loob. Lahat ng kakailanganin mo, sabihin mo lang, walang limit. Kasi gustong-gusto ko talaga itong lugar na ito, itong property na ito. So itong architect, yun nga, masama ng kondisyon ng isip at puso, napundi na
Aha, ganon. Okay, gagawang ka ng... So, ang ginawa niya, hindi maganda yung disenyo, pati yung mga gamit, hindi pulido. Yung para may kickback siya. Oo. Yung hindi mga pulido yung mga kagamitan, second class lang, mga ganon. Sa labas, maganda, pero yung loob, madaling mag-rust, madaling maanay, mga ganon. Di tapos na, tuwang-tuwa yung boss. Ang ganda naman, kasi nga maganda sa labas eh. Pero yung loob, pangit, no? Sabi nung amo, ang ganda naman, tuwang-tuwa talaga ako sa'yo. Talagang di ko mapapasubailian ang yung katapatan na paglilingkod sa akin. Alam ko, naging maramot ako sa'yo. Alam ko, ganito yung mga pagkukulang ko, kaya gusto kong bumawi sa'yo. Itong bahay na to, iyo to. Eh di syempre, parang niyang pinagsakluban ng langit at lupa. Kasi, hindi niya alam, ngayon na pala siya i-reward. Eh, hindi siya naging strong will. Kumbaga, inisip niya yung ilang taong pagdurusa niya. Yung pala, hindi pala yung lingid sa boss niya. Kaya talagang tayo dapat, hindi tayo after sa reward ng mundo. Kasi, mas maganda yung reward ng Panginoon. Kasi yung reward ng tao, bitin. Pero yung reward ng Lord, nag-uumapaw. Dapat tama yung puso natin at maging masigasig tayo sa bawat hamon ng buhay. Wag nating isipin na ayaw sa atin, galit sa atin si Lord. Kundi lagi mong isipin, Lord, kakampi kita. Kaya alam ko, hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ako iiwanan. Amen po? Palakpakan natin si Lord. At pang-apat, how to possess your inheritance, dapat may extreme sacrifice. Hindi lang basta sacrifice. Dapat extreme. Sabi nyo ngayon, ano ba pag sinabing extreme? Yung talagang kahit ikaw, nagawa ko yun. Hindi ko akalain, di ba? Lalo na para sa karangalan ng Lord sa ating mga buhay. Huwag mo nang tipirin. Itodo mo na kasi nakaabang yung biyaya at pagpapala ng Panginoon na kahit ikaw hindi mo kayang liripin. Sabi po ng Revelations 12:11, they overcame him, referring to the devil, natalo nila. Yung mga Kristiyanong nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Tayo yung makakatalo kay Satan. Alam niyo ba yon? Mas makapangyarihan kasi yung Diyos natin kesa kay Satan. Malamang. Dahil nilikha lang naman si Satan. Di po ba? Pero ang Diyos nating kinikilala ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po? Kaya pagkasama at kakampi natin ng Panginoon, wala talagang pwedeng makalaban sa atin. Walang pwedeng magpabaksak sa atin. The Lord is our fortress, our high tower. Siya yung ating kalasag, siya yung ating sandigan. Sabi ng Revelations 12:11, natalo ng mga mananampalataya si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero. By the blood of the Lamb, yung Lamb po dito, referring to Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang tumalo kay Satan, si Jesus. Sa magitan ng kanyang sakripisyo, hindi sila nag-espadahan, hindi sila nagsuntukan, hindi sila nagbarilan, hindi sila nagkaratihan. Anong away ni Satan at saka ni Jesus? Yung pagpapakumbaba ni Jesus. Yung kanyang pagkakatawang tao. Yung kanyang pagpayag na yung kanyang katawan ay maibayubay sa krus ng Kalbaryo at dumanak yung kanyang banal na dugo. Hindi yun ine-expect ni Satan. Ang plano ni Satan, patayin si Jesus. Ang hindi alam ni Satan, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, bububo, tutulo, dadalo yung kanyang banal na dugo at yun yung mahalaga. Yung dugo ng kordero, panahon ni Moses, yun yung inaalay. Pero kailangan taon-taon ialay, araw-araw ialay, linggo-linggo, buwan-buwan iaalay. Pero nung si Jesus ay namatay, isang beses lang dumanak yung kanyang dugo at sapat yun para mapatawad, malinis lahat ng ating kasalanan. Hindi yun ine-expect ni Satanas. Alam niyo ba yon? Hindi yun ine-expect ni Satan. Kaya natalo ni Jesus si Satan nung ibinigay niya yung kanyang extreme sacrifice, yung kanyang sariling buhay. Amen po?
Ngayon, hindi lang yon, matatalo din ng mga Kristiyano si Satanas kapag ka marunong nating ikwento yung ginagawa ng Lord sa atin. Sabi diyan, they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. May ginawa sa iyo ang Diyos. May katugunan ng Diyos sa iyo sa panalangin. May pagbabagong ginawa ang Diyos sa buhay mo. Ikwento mo yan. Natatalo dyan si Satan. Kapag ka pinagmamalaki natin yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang daming mga tao hindi na naniniwala sa Diyos. Alam niyo ba yon? Kaya ang motto na ngayon ng mundo, walang Diyos. Kung gusto mong maging masaya, gawin mo yung gusto mo. Walang makakapigil sa inyo. Yun yung motto na ngayon ng mundo. Kung ano yung makakapagpasaya sa iyo, gawin mo. Mali yun. Mali yun. Bakit? Kasi may paghuhukom. Yung kalayaan mo, na sinasabi mo, pagdating mo sa kabilang buhay, isusulit mo yan sa Panginoon. Ang mga tao hindi naniniwala sa Diyos, kaya sariling diskarte, kahit masama, kahit hindi maganda, yun daw yung makakapagpasaya sa Kanya. Kasi ganun ang kasinungalingan ng kaaway. Pero matatalo mo ang kaaway kapag ka marunong kang magpasakop sa Diyos. Hindi mo inuuna yung sarili mong kagustuhan, kundi ang inuuna mo, ano yung magagawa kong makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos? Ano yung gagawin ko na pag ginawa ko, sasaya ang Diyos? Kasi inuuna ko siya, hindi yung sarili ko. Ayokong mabuhay na para lang sa aking sarili. Gusto kong mabuhay na pagharap ko sa Lord, Lord, kahit papano sinikap kong mabuhay na kumikilala sa iyo, may takot sa iyo. At ikinukwento yung ginagawa mo sa iba, sa aking buhay. Natatalo natin doon si Satanas. Alam niyo ba yon? Kasi sinasabi nating sinungaling si Satanas at ang Diyos ang totoo. Bakit ba natalo ni Satanas si Eva? Diba sa Garden of Eden? Nag-usap ang dalawa. Si Satanas na pumasok sa ahas, kinausap si Eva. Anong sabi ni Satanas? Totoo ba, Eva? Bawal kayong kumain? Dito sa Garden ng Eden? Sumagot din si Eva, hindi naman. Pwede namin kainin lahat. Pwede lang itong nasa gitna ng halamanan. Bawal naming hawakan man lang. Baka kami mamatay. Alam niyo yung sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Ang Diyos yung nagsabing bawal kainin, siguradong mamamatay. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Si Satanas, kukontrahin niya yung gusto ng Diyos. Sisirain niya yung plano ng Diyos. Yung mga hindi nagbabasa ng Bible, yung hindi kinikilala ang Diyos. Diyos. Alam niyo ba yon? Kaya naniwala sila sa kasinungalingan ni Satanas at hindi naniwala sa utos ng Diyos. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Actually, pag kumain kayo ng bungang bawal, magiging para kayong Diyos. Kaya nyo nang magpasya kung anong gusto nyo. Di ba ngayon, yun yung gusto ng tao? Huwag mo pakialaman. Ito yung makakapagpasaya sa atin. Ito yung kasinungalingan ni Satanas. Pero anong sabi ng Diyos? Unahin mo ako. Hanapin mong aking kaharian. Ang aking katwiran. Kung hindi kita pagpalain pag ginawa mo yan. Ang sabi ng Panginoon, hanapin mo ko. Masusumpungan mo ko pag hinanap mo ako ng buo mong puso. Pero anong sasabihin ng kaaway? Walang Diyos. Hindi totoong may Diyos. Kung merong Diyos, bakit may ganitong kahirapan sa mundo? At ikaw naman, di mo kasi alam, oo nga, totoo nga. Mas pinapanigan mo yung kasinungalingan ni Satanas kaysa yung sinasabi ng Diyos. Kasi hindi nagbabasa. Kaya tayong mga tao, para po sa atin, para hindi tayo magoyo ni Satanas. Para maging matalino tayo. At para makamtan natin yung pagpapalang inihanda ng Lord sa atin, magbigay tayo ng oras, panahon. Kada linggo punta tayo dito. Amen po? Hindi tayo lalagpas sa langit, promise. Kundi matutuwa ang Diyos. Kasi sinusunod natin siya. Amen po ba? Minsan lang tayo mabubuhay. One time lang.
Hayaan natin yung buhay natin. Naglaan tayo ng oras at panahon para sa Panginoon. Amen po? So yon, word of their testimony. At ito yung pinakamatindi. They did not love their lives so much as to shrink from death. Iniisip nila kung si Jesus nga hindi pinagkait yung aking buhay. Ako rin, hindi ko ipagkakait yung buhay ko sa paglilingkod ko sa Panginoon. Doon natatalo si Satanas. Bakit? Kasi tayong akin to. Akin yan. Pati yan, akin yan. Ako, pura ako. Pero, ang gusto ng Panginoon, kaya mong magsakripisyo. Kasi yun yung ginawa niya. Siya yung ating ehemplo. Hindi naman tayo niya bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Pero if we want, kung mangyari yung kalooban ng Lord, ako, simple lang naman yung aking binitawan. Nagtatrabaho ako for 9 years. Iniwan ko yung secular job. At ako'y nag-full time. Kano sweldo? Ala sa 1/4. There was a time, no? Kasi nagtrabaho ko 9 years. Meron akong cellphone, may credit card, ganyan. Kakabili ng sapatos, bag, damit. Dumating yung punto nung nag-full time ako, missing kong duling, wala ako sa pitaka. Tapos may nagsabi, Pas, kailangan mong puntahan ito, ganyan-ganyan. Alam niyo yung nangyari? Ala akong pamasahe, lapit ako sa nanay ko. Yung nanay ko lagi niyang daling pitaka niya eh. Sabi ko, Ma, yung pera. Kangiti ako eh. Yung nanay ko walang imik na, ano ka ba naman? Walang ganon. Tinungkot niya yung pitaka niya, kumuha na 100, binigay sa akin. Thank you, Ma! Kangiti pa ako, pagtaligod ko, umiyak ako. Ay, Lord, bakit? Bakit nang hindi ako nagpupunta? May pera ako. Bakit kung kailan ako nagpunta, wala akong pera, hingi ako sa nanay ko? Wala na nga siyang trabaho, pati hingi ako sa kanya, ba't ganun? Extreme sacrifice. Pero dadaanan mo lang yon. At pag nakita ng Lord, hindi mo siya pinagpalit sa anumang bagay sa mundong ito, pagpapalain ka ng lubos, higit sa iyong inaasa. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Yung nakaabang sa atin, lalo na yung langit, kasi ang pinaka-ultimate na inheritance natin, langit sa piling ng Lord. Pero wag mo munang asamin, ha? Long life tayo. Amen po. Pero kahit dito sa lupa, pwede nating maramdaman, maranasan ang langit. Kasi andito si Lord. Hindi lang siya nasa langit, kasama natin siya. Diba God with us, sabi ni Jesus? Nung umakyat na si Jesus, bumaba si Holy Spirit. Sabi niya, God is within us. Kaya lalong di kanya iiwanan. Kasi nasa puso natin siya. Amen po ba? At may mga pagkakataong you need to let go so that you can gain new things from God. Pag puno yung kamay mo, ala ka nang matatanggap. Matatapon lang, di ba? Pero when you empty whatever is in your hand, kasi yun yung sabi ng Lord, then God will begin to put new things in your life and possess your inheritance. Amen po ba? Masarap mabuhay kasi andyan si Lord. Oo, may problema pa rin. Oo, may pagsubok pa rin. Ang malaga, hindi ka nag-iisa. At alam mo, may pupuntiryahin, may kahihinatnan ang mga pangyayari sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? So, how to possess your inheritance? Sige nga. Tandaan nyo ba? Ulit, tigay sabay-sabay. Ready, go. Amen. Gawin natin yan. Kasi dapat hindi lang tayo nakikinig, kundi tumutupad sa salita ng Diyos. In conclusion, yun nga, our ultimate inheritance is eternity with God in heaven. Christ's supreme sacrifice made this possible. He left heaven, gave up His life so we can live His life and be with Him in heaven. Huwag nating sayangin. Pag sumikapan nating manatili na nakakapit tayo kay Kristo. Kasi siya, sigurado siyang kakapitan ka niya para hindi ka mawalay sa Kanya. Pero pag ikaw yung umalis, walang magagawa si Lord. Wag nang alis. Dapat nagsimula na tayo, rediretso na tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord.
Ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay. Isang beses lang siya namatay, pero sapat yon para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, at buhay na walang hanggan. So doon tayo magsimula. Aminin natin na tayo makasalanan, tanggapin natin si Jesus, at magpatuloy tayo. And day by day, little by little, we will receive God's inheritance for our lives. And not just for us, but even for our family and for all that we have. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo ngayon pong oras na ito. Hallelujah. Let's bow our head and close our eyes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name. Dakila ka, Panginoong Jesus, na nag-alay ng iyong buhay para sa amin. Hindi man kami karapat-dapat, pero dakila ang iyong pag-ibig sa amin, na inialay mo ang iyong buhay, na matay ka sa krus para sa amin. Lord, hindi man namin kayang tumbasan ang iyong dakilang sakripisyo, pero Lord, malugod ka sa pagkilala namin sa inyo, sa aming buhay, bilang aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Upang sa gayon, lahat ng plano mo sa aming buhay, magkaroon ng kaganapan at katuparan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Into your hands, I commit again. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's offer our lives to Jesus voluntarily with all that we are. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Sing it to the Lord. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. Lift up your hands and lift up your voice. I will worship. Sambahin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. I will worship. Sa kanyang kadakilaan, tayo'y sumamba at umawit sa Diyos. I will worship you. I will worship
to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Habang tayo'y nakayuko at nakapikit, damhin natin ang presensya ng Diyos. Andito po siya sa ating kalagitnaan. Nararamdaman natin ang kanyang pag-ibig, kanyang pagmamahal. Kilala kanya, kapatid. At sa kabila ng ating mga kasalanan, pagkukulang, kamalian, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa atin. Gusto ka pa niyang makilala. Gusto pa niyang iparana sa iyo kung gaano siya kabuti, katapat, kadakila. Kung papayagan mo lamang siya. Sabi niya sa Pahayag 3:20, siya'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kung siya'y iyong pagbubuksan, papasok siya at mananahan. Ikaw ay kanyang sasamahan anuman ang mangyari sa iyong buhay. Hindi ka na mag-iisa. Siya ang magiging pag-asa mo, kalakasan, kagalakan. Kaya kanyang buhatin, gabayan, patnubayan. Payagan mo siya na manirahan sa iyong puso. Nung pinanganak siya nung unang Pasko, sarado ang mga pintuan ng mga bahay. Kaya siya ipinanganak sa sabsaban. Dahil walang bahay na nagpatuloy sa kanya. Ang puso natin ay gustong panahanan ni Jesus. Ang puso natin na punong-puno ng kasalanan ay parang sabsaban. Pero doon niya gustong manahan. Dahil kaya niyang pagandahin, linisin, baguhin ang ating puso't buhay kung papayagan mo siya. Kung sa umagang ito, andoon ang pagpayag mo, habang lahat nakayuko, nakapikit, taas natin ang ating kanang kamay. Huwag mo siyang ikahiya. Sabi ni Jesus, pag kinahiya mo ko sa lupa, pagdating sa langit, ikakahiya ka rin niya. At alalahanin mo nung nakapako siya sa krus, 2 kamay ang nakataas para lang abutin ka. Nakayuko, nakapikit, taas natin ang ating kamay at bigkasin natin ang panalangin ito mula sa bibig natin na nanggagaling sa ating puso. Aminin natin, kailangan natin siya. Na tayo'y marumi, pero kinikilala natin ang kanyang kadalisayang pag-ibig sa ating lahat. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, buong pagpapakumbaba, buong pagpapakumbaba, ako po'y lumalapit sa inyo. ako po'y lumalapit sa Hindi man ako karapat-dapat, inyo. Hindi man ako pagkat karapat-dapat, ako'y makasalanan. pagkat ako'y makasalanan, Nagkasala mula pagkabata nagkasala mula pagkabata, hanggang kasalukuyan. hanggang kasulukuyan. Salamat sa katotohanan. Salamat sa Ako'y katotohanan. inibig mo Ako'y inibig nang mo, gayon
na lamang, nang gayon na lang, namatay ka sa krus, namatay ka sa ibinubo krus, ang banal mong dugo idinugo ang banal mong para dugo, sa aking kapatawaran. para sa aking kapatawan, Namatay ka, namatay ka, inilibing, inilibing, nabuhay maguli nabuhay maguli, para sa aking kumpletong kaligtasan. para sa aking kumpletong kaligtasan. Panginoong Jesus, Panginoong Isus, ipinapahayag ng aking bibig pinapahayag ng aking bibig mula sa aking puso. mula sa aking Ikaw puso. po ang aking Diyos, Ikaw po ang aking Diyos, Panginoon, Panginoon, Hari, Hari, sarili kong tagapagligtas. sarili kong tagapagligtas. Mula ngayon, Mula ngayon, ako'y iyong pangunahan, ako'y iyong pangunahan, pagharian, pagharian, manahan ka sa aking puso't buhay. mahanahan ka sa aking puso't buhay. Nais pa po kitang makilala, Nais pa po kitang maranasan, makilala, maranasan, mapaglingkuran. mapaglingkuran. Turuan mo po akong mabuhay Turuan mo po sa akong gitna mabuhay ng iyong kalooban, sa gitna ng iyong kaloob. at ako'y mabuhay At ako'y na mabuhay, nagbibigay kaluguran sa inyo. nagbibigay kaluguran. Marami pong salamat Marami pong salamat. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin. Kung meron ka pong sakit karamdaman, taas mo, ay ipatong mo ang kanang kamay mo sa bahagi ng katawang may sakit, kahit pong kayo na nanonood. At kung meron kang problema, suliranin, pangangailangan, itaas mo naman ang iyong kaliwang kamay. Nakikita tayo ng Diyos at gustong gusto niya na iparana sa iyo ang kanyang kapangyarihan. O Diyos naming Ama na nasa langit, na nakatunghay sa lugar na ito, nakikita niyo po ang iyong mga anak, kinilala ka, tinanggap sa kanilang puso't buhay, at kasama noon, Panginoon, hawak mo na rin ang lahat ng aming mga problema at suliranin, sakit, karamdaman. Lord, sa mga nakapatong ang kanang kamay sa bahagi ng kanilang katawang may sakit, sa pangalan ni Jesus, Lord, padaluyin mo ang iyong kompletong kagalingan, kalusugan ng katawan. Sa mga latay mo, meron kaming kompletong kagalingan. Release your healing touch to your people, for by your stripes we are healed. Sabihin mo, salamat Panginoon, ako'y pinagaling mo na, ako'y may mahabang buhay, ako'y may malakas, malusog na pangangatawan, at gagamitin ko ito upang ika'y mapaglingkuran. Salamat Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman, Lord, yung mga nakataas ang kaliwang kamay, symbolizing they have a need, Lord, financially, physically, materially, Lord, emotionally, Lord God. Ikaw pa rin ang kalutasan sa lahat ng aming mga pangailangan. Father, in the name of Jesus, stretch forth your hand and minister to your people. Let there be solutions to their problems. Let there be financial breakthrough, Lord. Patunayan mong totoo ka. Patunayan mo, Diyos, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang mahirap na bagay para sa iyo. Kami lubos na nagtitiwala sa iyo at alam namin, O Diyos naming Ama, ang mga mabubuting bagay na sinimulan mo po sa amin, ipagpapatuloy mo hanggang sa iyong pangalawang pagdating. Lord, selyuhan mo ang aming kaligtasan, selyuhan mo ang aming buhay na walang hanggan, at mula ngayon ay mabuhay kami sa gitna ng iyong kalooban, mauhaw at magutom kami sa iyong salita, sa pananalangin at pagdalo sa iyong gawain. Lumago kami sa aming pananampalataya at kami magtagumpay sa karangalan ng iyong dakilat banal na pangalan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon at nagpusal tayo ng pasasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are blessed. We are healed. We are delivered. We are saved. In Jesus' name. Kaunting panalangin na lamang po. Ngayon po kasi ang huling araw ng 40 days na prayer and fasting, first praise, para sa 46th anniversary ng Giant Church Worldwide. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mga nag-fasting, sa mga pinagpagalan, ang pag-aayuno at pananalangin. Lord, salamat dahil ang bawat sakripisyo ng iyong mga anak
ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Salamat dahil ngayong araw nagtatapos ang unang bahagi ng 40 days prayer and fasting. At alam namin ang bawat panalangin ay dininig mo at pinibigyan mo ng kaganapan. Kaya ngayon pa man, dinideklara namin ang isang matagumpay na 46th anniversary celebration ng Jesus is Lord Church Worldwide na gaganapin sa Luneta Rizal Park on October 12, 2024. By faith, we declare an excellent weather, Panginoon, before, during, and after the program, Panginoon. We declare na ang 4 na sulok ng Luneta Rizal Park ay pupunuin mo ng iyong presensya at kapangyarihan. Kayo'y magliligtas, kayo'y magpapagaling, kayo'y magbabago ng buhay sa pangalan ni Jesus. At dinideklara namin ang isang anointed program from start to finish, spirit-led program, and we declare the anointing of the Lord is upon our beloved Bishop Brother Eddie, and he will speak your word with signs, wonders, miracles, O God. At kahit yung mga nanonood via live stream, kahit sila'y mararamdaman ang kilabot ng iyong presensya at kapangyarihan. Amin pong dinideklara ang napakaraming tao na maliligtas sa araw at oras na yon, ang napakaraming taong gagaling, Panginoon, at mapalalaya, Panginoon. And we declare money will never be a problem, but you will supply in the name of Jesus everything that we will be needing. Maging ang 3 araw na Pastors Conference, dinideklara namin ang katagumpayan. Kayo'y mangungusap sa bawat mga lingkod mo at patuloy pang pag-aalamin ang aming desire to serve you until the coming of the Lord. God, salamat, walang panalangin hindi mo pinakinggan, bagkus Lord, hinihigitan mo pa ang tugon mo sa aming panalangin. Kaya marami pong salamat. Come on, let's give the Lord a best clap of praise. All glory, all honor, and all praise be yours and yours alone. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sige po, muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Huwag po nating kalimutan ang pangako ng Panginoon sa atin at patuloy po natin siyang purihin, patuloy po nating siyang mahalin. Hallelujah, Lord. Let's continue to give praise to our God and let us sing this. Magmamahal sa'yo, magmamahal sa'yo ng tunay, maglilingkod ng habang buhay sa tanging haring may-ari ng puso ko. Magbibigay ng karangalan sa tuwin na ay papupurihan ka. Oh Diyos, minsan pa po let's declare, magmamahal sa'yo ng tunay, maglilingkod ng habang buhay sa tanging haring may-ari ng puso ko. Magbibigay ng karangalan sa tuwin na ay papupurihan ka. Oh Diyos, di ko lilimutin na laging alalahanin pag-asa at kaligtasang sa'yo ay natamo. Handog pasasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko'y sa'yo. Yan ang pangalan